moderate their greed. Sabi ko, bubukol po ito. No? At sabi ko, siguro kalahati po pwede. Sabi ko, Sek, ayoko rin po mapunta doon. Hindi ko naman gulo yan eh. Saka, simpleng tao lang po ako. Saka, marami na po akong death threats. Rather than after the immigration. Hindi kailanman nagmalinis si June Lozada. Mulat sa poll, inamin niyang parte siya ng malalim na korupsyon sa pamahalaan. Kalaruan niya ng golf ang mga matataas na opisyal. Kaibigan ng turing niya sa mga sinasabing tagabantay ng maruming sikreto ng pamahalaan. At kung hindi pa siya naipit, hindi pa siya kakanta. Pero baka yun ang dahilan kung bakit naging mas kapani-paniwala siya sa mata ng taong bayan. Tinatayang nasa 10,000 katao ang lumabas sa mga lansangan ng Makati kontra sa paniwalang ubos na ang galit ng mga Pilipino sa katiwalian. Sobra na talaga. Ilang presidente na po yung ilan ng presidente nagdaan, pero itong pinaka-worst president, I will say. Ay pag hindi natin dito pinagpatuloy itong laban na ito, wala na tayong pupuntahan. Kawawa ang bansang Pilipinas. Ano gagawin nyo kay presidente? Hindi Gloria. Kay Gloria. Papatayin! Papatayin pa. Kasi po, masama po siya, nangunguha po siya ng mga pera na kahit hindi sa kanya. Bukod sa mga veterano ng mga kilos protesta, maraming sumama ang mga estudyante, guro, mga empleyado, pare at ordinaryong mamamayan. Hindi kami naniniwala na ang Pilipino ay wala ng pakialam. Hindi kami naniniwala na ang mga Pilipino ay pagod na sa paglalaban para sa kanilang karapatan. Hindi na rin naging ilag ang mga relihista sa mga dating kaalyado ng Pangulong Arroyo na ngayon kasanggana nila. Are nothing compared to the glory that is to be revealed. At noon namang linggo, humarap sa kauna-unahang pagkakataon ang ZTE Star Witness sa isang misa ng pagsuporta sa kanya. Kailangan nga naman ni June Lozada ng lahat ng dasal na makukuha niya dahil napili niyang harapin ang mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Samantalang si Joey, ano sinasabi ni Joey? It was not until December 15 that we have met with each other. Yun na nga po. Okay. Yun na nga po inuulit ko. Hindi ko naman po sinabing I met ito. with you together. At mukhang wala silang planong magpasindak sa isang hamak na probinsyanong inchik. All members of the cabinet are solidly behind President Gloria Macapagal Arroyo. May mangyari naman kaya sa investigasyon ng ZTE kung patuloy na tatahimik ang mga taong marami ang dapat ipaliwanag? Tikom pa rin ang bibig ni dating NEDA Director Romy Neri tungkol sa tunay na kinalaman ng presidente sa ZTE. The extent to which the president makes you do things that you, in your own conscience, don't want to do. That's one thing. The other one is the extent to which the president weakens and erodes the bureaucracy. That's another thing. And it seems to me that the president, in this case, has done both. Gaya ng inaasahan, iwas ngayon sa atensyon si Pangulong Arroyo. Ayaw daw paistorbo sa pamumuno niya sa bayan. Mahirap po na ang hustisya sa atin, palakasan na lang ng boses. Kailangan po para may hahantungan at may katapusan ito at kailangan parusahan kung sinong dapat parusahan, magpakita ho ng ebidensya at kasuhan sa korte. Mr. Cusi here is to Matapang ang revelasyon ni Engineer June Lozada. Purong katotohanan man o hindi, ngayon lang nagsalita ang isang miyembro ng pamahalaan kung gaano nakalala ang kultura ng korupsyon sa gobyerno, kung gaano karaming pera ang kinukubra ng ilan sa mga kickback at komisyon, at kung sino-sino ang mga opisyal na ito. Ito na nga kaya ang expose na makakapagpayanig sa Malacanang? I am sorry. O mababaon din ba ito sa limot gaya ng marami ng expose na nagdaan? Manghang man, matamis man, mabaho man, sabihin. Grabe yung hinihingi ninyo sa akin. Hanggang kailan kaya mapapanindigan ng isang tao ang bersyon niya ng katotohanan kung ang nakakalaban niya ang mga pinakamaimpluwensyang tao sa kanyang bansa?
kung napakita na sa kanya kung gaano kadali siyang dakpin lang at itago. At kung lagi siyang walang kakampi sa mga investigasyon dahil unti-unti na siyang nawawalan ng matatalik na kaibigan. Kung totoo nga na ang ZTE broadband deal kasama ang North Rail at South Rail ay ang mga klase ng proyekto na tinatanggap natin kapalit ng pagpapasok natin sa China sa Spratlys, mukhang dehado na pala ang Pilipinas mula pa sa umpisa. Habang malayan naghahanap ng langis ang China sa teritoryo natin, naniningil na rin sila ng bayad para sa mga proyektong inutang natin sa kanila. Ganito na ba kalala ang sitwasyon ng ating bansa na kung sino ang lumabas para gawin ng nararapat, siya pa ang napaparusahan? Hindi lang si June Lozada ang tinutukoy natin dito. Ano na ba ang nangyari kay Vidal Doble, kay Francisco Gudani at ibang mga whistleblower na lumabas para isumbong sa taong bayan ang katiwalian sa gobyerno? Hindi pa tapos itong ZTE scandal pero may isang bagay na dapat natin pag-isipan. Tayo na nga ba ang bansang nilalarawan ni June Lozada na hindi pa rin nagrereklamo kahit bumubukol na ang korupsyon? Ganito na bang klase lipunan natin? Magsabi ka lang ng totoo, bayani ka. So, I'm still not, hindi pa rin ako, kumbaga, komportabling tawa. Nagsabi lang naman ako ng totoo. Siguro, kukunti na lang nagsasabi ng totoo ngayon, no? Kaya pag nagsabi ka ng totoo, bayani ka na. Ako si Ricky Carandang, ang inyong naging correspondent. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak, bayan ba kayang saktal?